Magandang gabi sa inyo lahat mga kaibigan. Ako ang inyong kaibigan at lingkod, Eli Gabreo, na muli nagbabalik upang magpatuloy sa ating ginagawang pag-aaral sa Book of Revelation. Uh, Dito sa ating Islas Away channel. Medyo matagal din bago ako nakapagpatuloy sa pag-aaral natin dito sa Book of Revelation. So kung hindi ako nagkakamali, December 23 pa, last year, ang ating huling recording. Tagal, isang taon ng pagitan. So, so ngayong gabi ay live po tayo at ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa chapter 1 ng Revelation. At sana ay ulitin nyo pakinggan o panoorin yung mga recording natin sa YouTube, sa Facebook, sa chapter 1 ng Revelation para manariwa sa inyong memory yung ating napag-aralan nun. Dahil kasi matagal ako hindi nakapag-record eh. Ngayon, sa panahon ito siguro ay sa biyaya ng Panginoon magagawa ko ng mag-live once a week. Tulad ngayon, alas 7 ng gabi, yung araw ng Webes, sana kagabi pa eh. Pero alam niyo naman ang aking problema sa kalusugan. Bagaman ako'y yan, ay pinipilit ko pa rin na kayo mapaglingkuran. Dala sa inyo ang salita ng Diyos na kailangan natin sapagkat kailangan natin na ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat hindi lamang tayo sa tinapay na bubuhay kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. At tayo ay nasa Revelation ngayon. Ang ating ginagawang pag-aaral so itong channel ito is not the way ay tungkol ito sa mga signs of the end time. So ang pinapag-aralan natin dito yung mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus Christ, especially this book of Revelation. Ito ay apocalyptic or prophetic. Ang ibig sabihin ay ito yung mangyayari sa inaharap, hindi sa ngayon. Bagaman ang ating pinapag-aralan ay chapter 1, ito ay sa kasalukuyan nangyayari at ang chapter 2 ay ito ay nakaraan na nangyayari noon pero applicable pa rin ngayon. Kaya sana samahan niyo ako sa ating gagawing pag-aaral. Sa verse 12 tayo, ito bahagi pa rin ng ating pag-aaral yung kasi ang context nito ay sa verse 10. Ang context nito sa verse 10 natin na pag-aralan noon. So titingnan natin kung matatapos natin itong verse hanggang verse 18 lang yata ang nilagay ko, verse 17. So verse 18. Okay. Hindi ko kayang magtagal eh, no? So unti-unti, ang sabi nga ng paano mo kakainin ang isang buong lechon? Hindi unti-unti natin para mas masarap, di ba? Masarap kainin ng lechon kung unti-unti natin kinakain ang balat na malutong na lechon. Unti-unti. So pag-aaralan natin ang Revelation na unti-unti. Di ba? Unti-unti natin pag-aaralan para manamnam natin na malasahan natin kumbaga sa pagkain ng lechon. Malasahan natin na ang sarap ng pagkain ng lechon. Sapagat hindi mo natin kayang ubusin ng mag-isa isang buong lechon eh. Pero unti-unti, mauubos mo rin yan. Ito Revelation ito ay namnamin natin ang ating pag-aaral sa Revelation. So, sa chapter 1 pa rin tayo, who was, who is, and who is to come. Yan si Jesus Christ. Okay? So, ang ating ngayon, Jesus is in the midst of His church. So, si Jesus Christ ay nasa gitna ng kanyang iglesia. Sapagkat ayon sa Matthew chapter 24 at chapter 18, if 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of them. So, Jesus Christ is in the midst of His church. Ito ang ating tatalakayin ngayon sa ating pag-aaralan. Okay, sana kung kayo may mga Bible, buksan nyo sa chapter 1 ng Revelation. Okay, so yan. Alam mo, masaya mag-aral ng Biblia, lalo na itong Revelation. This is apocalyptic. May mga bagay na kung isipin natin nakatatakot, pero kung tayo na kay Jesus Christ, wala tayong dapat ikatakot. Okay? Tayo manalangin.
Ama naming Diyos, na mga pangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong trono ng biyaya upang maunawaan namin ang gagawin namin pag-aaral sa iyong mga salita ngayong gabing ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, umpisa ko basahin sa verse 10. Ito na talakay na natin nakaraan. Dahil ito yung context nito yung context niyan. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you have seen, write in a book, and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Yan ay natalakay na natin ito na nakaraan na pag-aaral natin. In verse 12, then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands one like the Son of Man, clothed with garment down to the feet, and girded about the chest with golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, and if refined in a furnace, as if refined in a furnace, uh, and his voice as the sound of many waters. He had, and his right hand had right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like a sun, the sun shining, and in his strength, his strength. And when I saw him, I fell at his feet as if dead. But he laid his hand on, but he laid his right hand on me, and said to me, Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and who was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of the Hades and death. So, ito ang description ni Jesus Christ, ni John, sa kanya nakita. Si John, he was in the Spirit in the Lord's Day. Napag-aralan natin yan. At dito naman, mapakinggan niya yung boses na sinabing isulat mo ang sumulat ka sa 7 iglesia at ipadala mo sa kanila. And then, then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands was like the Son of Man. So ito, nung mapakinggan ni John, the beloved, siyang diniktahan ni Jesus Christ ng pagsulat nito, lumingon siya. At sa paglingon niya, nakita niya ang isang anak ng tao, walang iba yun kundi si Jesus Christ na nasa sa gitna ng mga kandelero, lampstand. So yung lampstand ito ay symbol that signifies the church. So Jesus Christ is in the midst of His church. Nasa kaligtaan siya ng kanya iglesia. At nakita niya ang itsura na kakaiba. This is now the description of Jesus Christ. Ang description ito ni Jesus Christ, na Son of Man, ay hindi katulad ng mga nakikita natin ngayon. Sa mga images na sinasabing yun daw si Jesus Christ, o sa mga pictures na nakita natin, na particularly yung mga sumasamba sa kanila, mga images niyan, hindi siya ganun. Iba ang itsura niya dito. Ang itsura niya, ang kanyang buhok ay puting-puting katulad ng wool o niebe, at ang kanyang mata ay nagbabagang apoy, flaming fire.
So ito ay hindi natin ito ay kakaiba. This is the glorified Christ. Ito ang Jesus Christ na nabuhay na mula sa mga patay. Nung maging tao siya, katulad natin siya, bilang tao, namatay siya at nabuhay na maguli, pero ito ang itsura niya. Yung ating nakikita, nabanggit ko ay mga larawan, mga rebulto, katulad niyan ngayong buwan na to, sa isang araw, makita natin ang mga deboto na nasarino sa Quiapo. Hindi ganun ang itsura ni Jesus Christ. So it's different. Kaya, yung mga kaibigan, hindi ito ang Jesus Christ ng Biblia ay kakaiba sa mga litrato na nakikita natin ngayon. Yan ang malaking kakaiba, mga kaibigan. So, ang Jesus Christ na ipinapakilala namin sa inyo bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay hindi yung Jesus Christ ng relihiyon. Kundi si Jesus Christ ng Bible. Si Jesus Christ kahit kailan ay hindi namatay. Hindi siya namatay kasi He is from eternal. He is in the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So sa umpisa si Jesus Christ ay eternal. Kaya lang nung magkatawang tao siya, yung kanyang katawan ang namatay dahil yung katawan niya na yung dugo niya ang itinubos sa ating mga kasalanan upang ang kasalanan ng tayo matubos ng kanyang dugo sapagkat walang makatutubos sa kasalanan ng tao maliban sa dugo ng kordero o dugo ni Jesus Christ. So, yun ang nangyari, namatay siya 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi siya namatay kahit kailan. Hindi siya namatay. Ah, yung kanyang katawan lamang, yung kanyang dugo ay ah, ang ang tumigis sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin. Pero ang kapag-aralan natin, ang ibig sabihin ng kamatayan is separation. Sorry nga pala, namatay siya sandaling nahiwalay siya sa Diyos. Nung nasa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Ibig sabihin, sa ilang iglap, napahiwalay siya sa Diyos, Ama, yung relasyon niya. Sapagat death means separation, napahiwalay siya. Pero nung mabuhay siya na muli, eternal na. Yan si Jesus Christ ng Biblia. At yan Jesus Christ na yan ang magbabalik, mga kaibigan. So, ito ang nakita ni John, the beloved. Kaya uh, siya ay na ano na na ano na ano bini eh. Kaya bumagsak na parang patay. Ah, bumagsak siya parang patay. Parang na ano siya, nagulat siya. Sa kanya nakita. So ikaw ba naman? Kung makikita mo si Jesus Christ ngayon sa kanyang tunay na kalagayan, hindi ka ba luluhod, hindi ka ba bagsak sa kanyang harapan to worship Him? So, it's different Jesus ngayon. Kung noon, si John noon, siyempre, hindi magtataka siya, hindi magugulo si John kasi for 3 years kasama niya si Jesus Christ. Ha? For 3 years kasama niya si Jesus Christ eh. Kasama ni John. For 3 years and a half, he was discipled by Jesus Christ. So, dapat kilala na ni John si Jesus Christ uh, sa kanyang paglingon, okay? Paglingon niya, ibang nakita niya itsura. Hindi yung Jesus Christ na nakasama niya. Sapagat maliwanag, sinasabi nila, na Pedro, nakita nila, nahabakan nila, nakasalimuhan niya si Jesus Christ. Pero itong Jesus Christ ngayon, nakaharap niya, ay iba. Kaya siya napadapa na parang patay sapagat namangha siya sa boses na kanya napakinggan. So mga kaibigan, sa madaling sabi, ang Jesus Christ ng Biblia na aming ipinapangaral ay hindi ang Jesus Christ ng relihiyon. Sapagat si Jesus Christ ay hindi relihiyon. Siya ay nakipagrelasyon sa atin. Sa pamagitan niya ay nagkaroon ng muling relasyon ang Diyos at ang tao. Si Jesus Christ ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Papatingin sa mukha ko. Dapat doon pala ako para ito yung contact natin.
Napapatingin eh, sorry ah. So, yun mga kaibigan. Kaya, ang Jesus Christ na to ay iba ang itsura kaysa mga litrato na nakita natin. Ha? At alam niyo ba mga kaibigan, yung sa 10 utos, kung titingnan natin yung 10 utos no, sa Ten Commandments, eh ipinagbabawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga litrato. Babasahin ko dito sa Tagalog na Bible ko. Ha? Para makita natin, para once and for all, ma-realize natin kung sino ba talaga ang Diyos na ating sinasamba. Hmm? At doon nilalaman ng salita ng Diyos. So dito sa Ten Commandments, sa 10 utos ng Diyos, ang ikalawa ay ito. Basahin ko ang una, Exodus chapter 20. Ang unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, we should have no other God. Huwag kayong gagawa ng imahe o anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sampahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay mapanibuguin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salinlahi. So, forbidden mga kaibigan ang pagsamba. Sa bagay, yan naman ay alam natin matagal nang pinagdidibatihan yan. Sinasamba ba ang rebulto o hindi? Ang katuwiran nila hindi, maraming ano, pero sa akin, so I am not attacking anyone, lalo-lalo na dati naman akong Katoliko, so hindi ko ina-atake ang pananampalataya ng Katoliko. Dahil ako dati din ako dyan. Pero gusto ko lang unawain ninyo. Kasi dapat nyo ma-realize sapagkat ganyan, dyan ako nanggaling. So ang dami kong mga deboto ako ng iba't ibang rebulto. So, yun naman ay dahil sa aking kamangmangan. Hindi ko alam, yun, tinuro ang aking mga magulang. Pero nung maborn again ako, nalaman ko, iba pala. At dahil dyan sa dati kong kalagayan, ako nakabag sa aking mga kaibigan, mga kakilala, kasi nga tayo ay nabulag. Nabulag tayo sa pananampalatayang itinuro ng tao. So, I'm not attacking anyone. Ha? Lalo ng mga Katoliko. I just want you to know na yung Biblia ay dapat yung i-consider. You must consider reading the Bible. You must consider, i-consider ninyo yan. Tingnan nyo, alin ba ang dapat, ano ba totoo. Sapagat iba ang Kristo ng Biblia, iba ang Kristo ng relihiyon. At ito nga, ang Kristong ito na ating tinuturo, tinatala, pinag-usapan, ito ang babalik. Ito ang book of Revelation, He is coming back. At saka si Jesus Christ, He is walking in this, with His church. He is in the middle of His church. Ang ibig sabihin ng church is the called out one, yung tinawag ni Jesus Christ. Ang maging mula sa kadiliman at inilipat sa kaliwanagan. So ako galing sa kadiliman, napupunta sa liwanag sapagkat si Jesus Christ ang liwanag. So ako ay mananampalataya ni Jesus Christ. Kaya naman, ipinapakilala ko sila sa inyo. Dahil siya ang tunay na Diyos na totoo, taong totoo, Diyos na totoo. Wala tayong pagtatalunan dyan. Sapagkat ang pagtatalunan natin kung sino si Jesus Christ, wala tayong kauwian. Ang mga dito, yung salita ng Diyos na ating natututunan ay ating ipamuhay, lalo na yung pag-ibig. Ipadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. So yan mga kaibigan, balik tayo sa Revelations. So, nung makita siya ni John, natumpa siya at sabi sa kanya, ay hinawakan siya sa kanyang ulo, hinawakan mo sa ulo. So, do not be afraid. I have the present and last na pag-aralan. Jesus is from the beginning to the end. He is an Alpha and Omega. And verse 18, sinabi niya, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive furthermore. Amen. And Amen means so be it. And I have the key of Hades of death. I have the key of Hades and death. So, sabi ni Jesus Christ, hawak ko ang susi ng buhay at kamatayan. Mga kaibigan, si Jesus Christ, siyang nagsabi
Sa sinabi niya sa mga Hudyo sa John chapter 14 verse 6 na, I am the way, I am the life, no one come to the Father but through me. So si Jesus Christ ang buhay. So hawak ni Jesus Christ ang buhay nating lahat. At hawak din ni Jesus Christ ang susi ng impyerno at ng langit. Ha? Siya ang makapangyarihan. Ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkatiwala na ng Diyos sa Kanya. Kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, ito matatagpuan natin sa Kanya lamang. Hindi ito maibibigay ng sino man, walang relihiyon na mapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ ang buhay. Nasa Kanya ating buhay, hawak niya ang ating buhay. Kaya, at sa Kanyang pagbabalik, siya rin ang hahatol sa atin. Kung tayo sumampalataya sa Kanya, ang sabi nga sa Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung tinanggap na natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng at Panginoon ating buhay, wala na tayong kahatulan. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, sabi ni Jesus Christ, I came to give you life and more abundantly. So, dumating siya ni Jesus Christ dito, si Jesus Christ dito sa lupa upang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana at mapayapa. Ang buhay na tunay na buhay ay nasa kamay ni Jesus Christ. Kung marami kang salapi, hindi yan ang buhay. Ang salapi ay kailangan lang natin sa ating buhay. Ha? Hindi ibig sabihin masagana ang buhay natin kung tayo ay marami salapi. Ang bawat isa nangangailangan ng pera para mabuhay, kailangan natin araw-araw. Pero tunay na mabuhay ay yung buhay ang iyong relasyon sa Diyos. At may kapayapaan ka sa Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam mo sa sarili mo eh. Alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka. Hindi ko nasabihin sa'yo makasalanan ka. Alam mo yan, you are God's conscious eh. Alam mo yan eh. Na alam mo rin na darating ang panahon na ikaw ay mamamatay at takot ka sa kamatayan. Takot ka sa kamatayan. Ako takot sa kamatayan noon. Pero ngayon, tatayo na kay Jesus Christ na ang mamatay ay tagumpay, ang mabuhay kay Kristo. To live is Christ, to die is gain, and to live is Christ. Kaya mga kaibigan, na kay Jesus Christ ang buhay. Hawak niya ang ating buhay. So, dumating siya sa lupa upang tayo tubusin sa ating kasalanan at bigyan tayo ng buhay na masagana. Anong masaganang buhay? Malusog ka, mapayapa ka, may kapayapaan ka sa Diyos. Yan ang buhay, yan ang kayamanan. Sabi nga, health is wealth. O ako ay maraming karamdaman. Dati ako malusog, pero dahil sa katandaan, nagkaroon ng karamdaman. Pero yung karamdaman ko ay hindi ko ikinalulungkot. Sapagkat hindi naman pinababayaan ng Panginoon. At saka talagang ganyan ang matatanda, nagkakasakit. No? Tanggapin natin ang katotohanan. Ang matatanda, deteriorating na yan. I'm going to be 72. 71 ako pa 72. So, talagang deteriorating na ang katawan ko. Pero yung buhay ko ay hindi na sayang. Yung buhay ko ay nung nipinaglingkod ko Jesus Christ. Magmula nung ako ay makakilala, almost 39 years ago. So, ginugol ko na ang buhay ko sa paglilingkod sa Kanya. So, hindi ako naging mayaman, pero hindi naman ako naging pulog eh. Hindi ako sumubra. Hindi naman ako kinapos. Yan ang buhay. So, sabi niya, I am the life, I am the way, no one comes to the Father but through me. So, yan ang sabi ni Jesus Christ mismo. So, hawak niya ang ating buhay. Kaya nga siya nasa krus na sinabi niya, sa kanyang ama, into thy hands I commit my spirit. So ako, sabi ko, hawak mo ang buhay ko. Anytime na kukunin mo ako, thank you, sapagkat to die is gain at sa piling mo ang magandang buhay. Dito sa lupa, mabubuhay ako para maglingkod sa'yo. Habang kaya ko magsalita, ang gagawin ko. Kaya ito, hindi nga lang ako magpag-regular. Kita niyo naman siguro, na-obserbahan niyo, kung kayo sumubaybay sa aking programa, sa sa Signs of the End Time, sa Matthew 24 hanggang ngayon, nakita niya, nagpipilit pa rin ako sapagkat masaya maglingkod kay Jesus Christ. May buhay. Ibig sabihin, meron kang buhay. Ha? Hindi papatay-patay. Ha? Tulad yan, araw-araw, every morning, 6:30 in the morning, Monday to Friday, meron akong si Jesus ang pag-asa ng bayan.
So, ginugugol ko ang buhay ko sa paglilingkod. Pagsasalita pa naman ako. So, ibig sabihin, meron akong buhay. Pero buhay, hindi papatay-patay, no? Meron tayong buhay. Hawak ni Jesus Christ ang buhay natin eh. At kung oras ko na, kukunin niya ako. Haligaya no, sapagkat ang langit ay destinasyon ng mga nananampalataya sa Kanya. No, mga kaibigan, tinan yung buhay natin ngayon. Hawak ni Jesus Christ ang buhay mo. Kung pagkakatiwala mo sa Kanya, ang buhay mo ay magiging maayos, magiging mapayapa, lalo na meron kang katiyakan na kaligtasan sapagkat ang lahat ng tao nakatakdang mamatay. Ba't po napatingin sa mukha ko? Sa mukha ko ako tumitingin. Kasi nasanay ako nung nagpapastor pa. Siyempre, nasa congregation, nakatingin ako sa mukha ng aking tinuturuan. Ako nagpapastor pa. Ngayon, ayun pala, doon pala ako dapat tumingin sa camera. So, ganyan mga kaibigan. Ah, so, sabi niya dito, nung ulitin ko sa verse 17, no? Pasensya ko, paulit-ulit ako. Kasi medyo na, ano, ang dami kong dahilan yan, no? Ang dami kong dahilan. And when I saw him, I fell at his feet as dead. He laid his right hand on me and saying to me, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and who was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death." Okay. So, uh, alam niyo mga kaibigan, ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Kaya tumawag siya ng mga tao noong pa man, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol katulad ni na John, na Peter, na Matthew, na Mark, ay sumulat, yan, nasusulat sa Biblia, na ito ay ating pinapag-aralan, katibayan ng kanyang pagmamasahe. Tulad dito, ako ay nagpapahayag ng kanyang mga salita dahil gusto niya marating kayo sa pamamagitan ng aking maliit na ministeryo. Ito paglilingkod na to kasi mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya na tayo mapapahamak. Lalo-lalo ng mga kaibigan, we are in the last days. Nasa huling panahon na tayo ngayon. We are in the last days na. Nasa huling panahon na tayo. At yan naman alam natin na lahat naman tayo conscious na may buhay na walang hanggan. So, i-consider mo na, isipin mo na kung saan magugulin ang iyong buhay na walang hanggan. Nandito ang anak ni Jesus Christ. Sinabi nga ni John sa John 3:16, ito ay verse na talagang gamit na gamit. Ha? For God so loved the world that He gave His one and only Son, and those who believe in Him shall not perish but have an everlasting life. So, itong programang ito, itong Snatch Away, ang ibig sabihin kasi Snatch Away, biglang kukunin, it's rapture, ito ang tiyak na mangyayari sa hinaharap. Nobody knows the day or the hour of the coming of Jesus Christ, but this is written sa First Thessalonians chapter 4. Ang lahat ng ginagawa natin dito ay mga bagay na nakasulat na. At ang nakasulat na ay hindi nang babago. Ito ay pinapag-aralan natin upang mapaghanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. At bago mangyari yon, kado handa na tayo makakasama na niya sa kanyang kaharian. Isipin nyo, mga kaibigan, ang Diyos ay nagpakumbaba. Siya na dapat ay hatulan niya, pero ang ginawa niya, hinatol niya sa kanyang anak na si Jesus. Upang tayo matubos. At ngayon, na mabuhay na maguli si Jesus Christ, ang ating buhay nasa sa kanyang kamay. Ang susi ng langit at ng impyerno ay hawak ni Jesus Christ. Ngayon, nasa iyo ang pagpapasya. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang buhay mo ay makakapiling niya for eternity sa kanyang kaharian. Kung nasa si Jesus Christ, nandun tayo. Ngayon, kung tatanggihin natin siya bilang tagapagligtas, hindi kanya itinulak ni Jesus Christ sa impyerno,
Pero kinumpirma lamang ni Jesus Christ ang desisyon mo. So confirmed. Pero wag naman, mahirap doon. Kaya nga ano, ito ang motibo ko mga kaibigan. Kaya maniwala man kayo sa akin o hindi, ah, lalo na ngayon, hindi man ako mapagsalita ng mga pagpaliwanag maayos kasi nagkakabulol-bulol. Ang motibo ko ay makilala niyo si Jesus Christ sapagkat sa pag-aaral ko ng Biblia. For how many years I started reading the Bible when I was 32. Kaya hindi na ako halos makapagbasa kasi yung depression ko, mga mata ko ay ah, ah, may glaucoma, may katarata pa, na-opera. So, nahirap na ako magbasa. Pero yung natatanda ko mga nabasa ko noon talaga, mga kaibigan, ang dahilan. Yung salita ng Diyos na nasa puso ko, sabi nga ni Jeremiah, ay nag-aapoy. At kaya kailangan may bahagi sapagkat alam nyo, ang buhay ay may katapusan. Ang lahat ng tao nakatakdang mamatay at pagka namatay, nahatulan ng so, hindi ito takutan. Akala nila pagka nagtuturo ka ng prophecy, nananakot ka. No, this is a grace of God na bago mangyari ang lahat, it's a warning sa darating. Kaya, if you open my heart, the motive is love. Ano mo makukuha ko? Matanda na ako. Ha? Ah, ano pa? Tapos na aking pagpapastor. Tapos na aking mga pangarap. Hinihintay ko na lamang yung aking pagpunta sa kabilang buhay. Pero hindi tayo magpapakamatay, ha? Na hinihintay natin yung rapture. Meaning, because of that love, sinishare ko ang buhay ko sa inyo, sinishare ko ang time ko upang kahit isa man lang kaluluwa makakilala sa Panginoon sapagkat ang isang kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon. At ang isang kaluluwa tumanggap sa Panginoon sa Kristo ang alam niyo ba, milyon-milyong anghel ang nagagalak sa langit sapagkat alam ng mga anghel. Ha? Dahil sa mga anghel yan, kasama natin ni Satanas sa Satanas sa isang anghel din. Kung anong pagkakaiba ng langit at ng impyerno. Ito nga ang ano itong nakaka-amaze eh. Na magkasala si Satanas siya naging demonyo at gumawa ang Diyos ng impyerno para doon siya itapon. Pero nung magkasala si Adan hindi naging demonyo. At nagpatay pa ang Diyos ng hayop upang ang dugo ng hayop itigil sa lupa at yung balat ng hayop idinamit kay Adan at kay Eva. Kaya walang taong demonyo mga kaibigan na magkasala si Satanas at saka yung mga anghel na sumama sa kanya, yung water na angel, sila naging demonyo at binigyan sila ng lugar. Ang impyerno, hindi para sa tao. Samantalang nung magkasala si Adan, ginawa ng Diyos, tinubos siya. At tayo ay na makasalanan. Ang lahat ng tao ay pinanganak ng makasalanan. Pero bago pa ako ipanganak, nakahanda ng kaligtasan sapagkat tinubusan ni Jesus Christ. Tinubusan ni Jesus ang ating kasalanan. So, medyo nag-stammer na salita ko. Okay, so, yan mga kaibigan, hawak ni Jesus Christ ang ating buhay. Kaya nasa iyong desisyon, ang ginagawa ko dito, ang sabi na, I preach, you decide, but the motive of my heart is love because God loves you. At sa akin, naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos, dahil bago nakakilala sa Panginoon ay magulo ang aking buhay. Hindi naman kaguluhan, no? Normal, makasalanan, no? Pero hindi mo ako extreme na makasalanan, na katulad ng patutunang iba, ganyan-ganyan. Pero makasalanan, no? Pero ang problema ko, wala akong kapayapaan. Hindi mapayapa ang buhay ko. At saka wala akong kasiyahan. Pero nung makakilala ko sa kanya, nagkaroon ng mapayapang buhay at nagkaroon ng kasiyahan. So, sabi nga, kung meron ka nakakain, natutulugan, nabibihis, masaya ka na, in godliness is a great gain. So yung mga kaibigan, ang mararanasan mo dito sa loob, lalo na ngayon, pandemic, ang lahat ng tao ay nangangamba, may pangamba, uncertainty, anxiety, ang dami, may mga nagpapangamatay pa. But, lumapat ka kay Jesus Christ at bibigyan ka niya ng buhay na mapayapa. Because He hold our life. Hawak niya ang ating buhay. So, yan mga kaibigan, ang ating ngayon. Hopefully, I can do this once a week. I will try to do this Facebook Live by Wednesday. So,
sa abot na aking makakaya, I'm going to serve you. Ako yung lingkod. At sa Sunday ay magtuturo din ako ng panibagong book. Kasi ang ministry ko ang magturo ng buong Biblia, hindi yung topic lang, book by book, chapter by chapter yung tinuturo ko. Ngayon ay sa Sunday, I'll try to teach Romans, Epistle of Paul sa Romans. Yun ang aking gagawin sa Sunday, 7 o'clock ng umaga. So I will try to do this 7 o'clock every Wednesday. And every day, 6:30 in the morning, 30 minutes na ang tinatagal ng program ko. Ito, mapasubra pa nga ng kunti. Kasi nga, ah, ah, laging redundant na sinasabi ko sa sakit. Well, may nakaramdaman tayo, pero nasa kamay tayo ng Jesus Christ. Kaya, okay lang ang buhay, no? Ah, at malakas pa naman. So, okay, maraming salamat sa inyong oras na ginugol sa panonood nyo sa akin ngayong gabi dito sa ating pag-aaral sa Book of Revelation. Itutuloy ko ito, mga kaibigan. Uh, at medyo lumalakas na naman ako, gumaganda na aking condition. So I can do this regularly by Wednesday night. Itong Revelation, Sunday, Romance, and every day meron tayong seasons ng pag-asa sapagkat yung seasons ng pag-asa ng bayan, hindi naman masyadong ano yun eh. Komentaryo lang naman yun. Hindi mahirap, hindi katulad itong study sa Bible na kinakailangan kong i-reviewin yung aking mga napag-aralan natin, yung revelation na kailangan, yung fresh revelation from the Lord ang kailangan natin. So yung aking library, kinakailangan hukayin uli. At kinakailangan na tayo ay equip sa pagtuturo. At sapagkat ang nagtuturo ay siyang tatanggap ng matinding hatol. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood dito sa Isa Sawi Channel ng inyong lingkod at kaibigan Ele Gabriel. Okay, maraming salamat po. May the Lord bless you and keep you. Ingat po tayo lahat.